Hello po. Ako po si Jesse Flores Witchcraft. And this video is not about how I brag sa mga justice ritual na ginawa ko. This is me talking to you people and letting you know I once again spoke to Bobet. And correction, he spoke to me. He came to me to this very day. Kanina nung naliligo ako when I was taking a shower, when I was taking a bath. I don't even know kung maniniwala ang tao dito. I can do it. Pwede kong gawin yun na mag-live ako. Maglalagay ako ng picture niya. Magtitirik ako ng napakadaming kandila para convincing. Maglalagay ako ng mga smoke machines. Just to see a glimpse of his face. But I can talk to Bobet anytime I want. And he can talk to me anytime he wants now. And this may seem boring because I don't look like a faith healer. I don't look like a witchcraft. I'm just a normal dude. But it is true. For 6 years na I've been doing this. And I don't even care. Nasa point na ako na ang tao ay kung maniwala pa sa akin o hindi. But I did spoke to Bobet. Yes, I call him by his name now. Na sa mga nakaraang videos ko, sa mga justice ritual na ginagawa ko, like sinasabi, justice ritual for Rene Vaterbonia o Vatervonia, this time Bobet. I'll call him by his name because he wants to talk about he wants me once again to send a message to his mother. He wants his mother. And I told him, I have reached out sa iyong mama. And I failed. I even posted a video na i-give up ko na yung pagsubaybay sa'yo. Dahil, yun nga, may mga kliyente ako na mga inaasikaso, may mga medallion owners ako, mga inaalagaan ko ng mga kliyente ko, followers. And I already did the justice ritual. Alam mo yung mga tao na alam kong may kinalaman sa pagkamatay mo, Bobet, ay pagdurusahan nilang ginawa nila sa'yo. But this is not about that. This is not bragging about the justice. Sa susunod na video na lang yun. This time, ang topic ko dito ng buong buo panoorin nyo is about Bobet. Because he is literally speaking to me spiritually, of course. We can understand each other. And like I said, nung sa mga unang video yung ginawa ko, he's okay. He wants me na sabihin sa nanay niya na okay lang siya. Okay lang siya. So basically, uulitin ko lang din yung mga sasabihin ko na nasabi ko na nung nakarang first na video na ginawa ko with my team na kinausap ko. Kinausap namin si Bobet. This time, I'm gonna do it alone. And this time is a much more deeper talk kasi mas dadagdagan ko na kasi may mga sinasabi na siya ngayon. He is not mentioning about his case. Clearly na he doesn't want anyone. Malinaw ang sinabi niya nung una naming pag-uusap na mensahe niya is he is okay. Yung suporta sa pamilya niya sana wag mawala. Yung mga bigay sa mga pamilya niya, alam niya, aware siya. Gusto niya magpasalamat sa inyo. Yun ang mga sinabi niya sa first video na ginawa ko namin. And thankfully may mga tao namang naniwala. This time he wants his mother. This time he is really crying.
He is teary kasi malapit na siyang umakyat. And gusto niya talagang gusto niyang makita man lang or mayakap man lang yung magulang niya, yung nanay niya lalo. He is not mentioning about his friends na mga dating teammate niya sa Davra. He is not mentioning about his own case. He's not blaming anyone for his death. Sinabi niya yun sa video namin na talagang nanay lang niya makakapag-confirm kung talagang si Bobet ngayon nakausap mo, kasi nga he's not blaming anyone for his death. Ginusto daw niya yun, and he would do anything for his family. Yun ang sinabi niya. Pero sinabi ko rin sa kanya na I already did the justice ritual. Those people will pay, and your mother is fighting for your justice. He's not mentioning that. Ang gusto lang niya ay yung mama niya. Oo, aware siya na ang nanay niya ay lagi napunta sa puntod niya. Gusto niyang i-grant ko na bigyan siya ng passage na makita niya ng 100% ng panaginip talaga na mayayakap niya yung nanay niya. And yes, can you do it? Kaya mo ba yun? Sabi ko, kaya ko yun. I wanna be honest with you guys. I told him na yes, kaya ko yun. May acknowledgement man ng mama mo or wala, kaya kong gawin yun. Pero, alright, since you're here na with me and you're literally, Bobet is with me right now. And I know this is a pre-recorded video. You can even see him. But, I'm doing my best. I'm doing my best. And, kanina sa kotse, habang nagdadrive ako, sinabi ko, diba? Now you are witnessing me in real life. In live. Ito, nag-record ako to send your message. So, maybe it'll help me a little bit too. Diba? Kasi clean spirits cannot hunt or cannot just expose themselves sa mga living. Si Rene Bator Bonilla ay clean spirit. So he wants me as a witchcraft na bigyan siya ng konting darkness na aura para nang sa ganun ay makapagparamdam naman siya sa nanay niya. And he believes sa kanya na lang galing. Kasi pag sa akin galing, ayaw maniwala ng tao eh. He believes I can do that. And I can do that. So, siguro makakabasa kayo ng mga post ni Mama Rovelyn na naaninagan niya si Rene or bigla na lang siya naiyak. Technically, lagi talaga siya mag-iiyak kasi naalala niya si Rene. Pero this time, ramdam niya yung presence ni Rene. Laging nandyan. And the dove. Yung mga dove nga pala, yung mga kalapati na laging nagpupunta at nakikita nyo sa social media, pinaparating din niya ni Bobet is right there. He's literally right there. Hindi nyo lang siya kita, pero he's with me right now. He's sending it as, yes, siya po yun, and he's sending a message na he's at peace. Dove is a symbol and a sign of peace, not justice. So, totoo po yun. Ang senyalis po ng dove ay peace, or paglaya, or freedom, or open gate sa heaven. Peace. Peaceful. It's not about justice. So, we may not disagree about your justice because your mother and I are fighting, a lot of people are fighting for your justice. Yes. He wants me to grant him a passage sa nanay niya. Now, this is his message. I sound ridiculous right now because of you. Yes, and I even look crazier than usual. But I'm sending your message. Because those people, I already gave them the truth about your death. At least,
at least he is acknowledging it. And nakikita niya yung ginawa kong justice ritual para sa kanya at kay Divine. Later, I will talk to Divine, Adili. Patapusin ko lang siguro mga 3 days. Kasi unlike rin eh, iba po sila ng passage ni Divine Adili. And this guy, ito si Bobet, dito ngayon sa room ko, at least is, alam niya, nalulungkot siya sa mga ginagawa ko. Na hindi ko pinapatulog, hindi ko pinapatahimik. Yung eksaktong sinabi ko, ay eksaktong sinabi rin ng nanay niya nung siya ay nilibing. And yes, guys, tignan nyo nagpo-focus mag-isa yung camera. Pakita ko sa inyo para alam nyo yung sinasabi ko. Wait lang. So, ito guys, ang kwarto ko. Mag-isa lang ako dyan. Dito. Itong aircon ko bukas. Ulitin ko Yan. May nakapatay, di ba? Nakapatay yung aircon Nakapatay. Buksan ko yung aircon. Nakatodo yan kita nyo yan, ramdam na yan, rinig nyo nga yung hangin syempre mahangin dito, diba? Aircon yan diba? So kailangan yung flow ng hangin sa atin visible. Tingnan yung gagawin ko patayin ko ilaw. Narinig nyo naman yung aircon di ba? Yan. Narinig nyo yung aircon. Nakahapit yan. Dito ka tumayo banda. Yan. Mag-uusok ako dito Tignan nyo yung flow nito. Diba, pag inusuka mong vape, tuloy-tuloy yan, diba? Teka, alis ka muna saglit. Yan. Tignan nyo yung flow ng usok. Kita nyo yung aircon, di ba? Nawawala agad yan. Malakas yung hipak ko. Nawawala, di ba? Agad. Patatayuin ko si Bobet dito. Tignan nyo kung saan pupunta tong usok Dito ka. Yan. Tignan nyo Nandyan na siya, nakatayo na siya. Tignan nyo kung anong hihintuan nito. Posible hindi nyo na po-focus ng kusa. Posible hindi nyo nakita yun. Yung sense man ng body niya. Bukas ang aircon. Siyempre, pag hinipak mo yung usok na yan, mawawala talaga agad yan. But, since meron akong spirit na kasama dito, the air would not exist. Ang aircon would not exist. Yung nagpi-flicker na ilaw, wala yun sa speaker yun. Dito yun sa speaker ko. Yan yung nailaw na yun. Wala yan. But, just to make things a little bit interesting, to prove na si Rene ay nandito sa akin, tignan nyo yung usok the smoke is steady. Hindi siya kagaya nung isa kanina ng pagbuka nawawala kasi nga may aircon But bakit bumabagal bigla? Kasi yung spirit niya, of course, energy yon, may gravity yon, dun napupunta. Gets nyo? Gets nyo yan, nag-aaral kayo ni science
That smoke alone is the presence of Bobet. You cannot see him. This is real life. This is how you communicate with a clean spirit. Pogi siya, napakatangkad. He is totoong matangkad nga si Bobet. Kasi yung spirit niya. But technically, medyo higher ng konti kasi floating yung spirit niya. But not that low. See that? Nakita niya? That is my spoke with contact with the spirit of Bobet. Hindi ko kayo ginagago. That is the spirit of Bobet. Kahit po kasi ilaw, walang diferensya yun. Mas kita nyo nga pag may ilaw eh. You are really a clean spirit. Ang mga clean at peaceful spirit ay hindi po yan basta-bastang nakikita at nagpapakita. Hindi sila pwedeng makipag-contact sa living. Yan po yung rules ng mga peaceful spirit. Limitado po ang kanilang makokontak na tao. Well, of course, di naman ako tao. Faith healer ako, di ba? But, of course, I am half-breed kasi kalahating witchcraft po ako. So, I can summon, I can make an example, a peaceful way to antagonize, which what I'm not doing. I am peacefully connecting in explaining to you through a little bit science of how to proper communicate with a clean ghost or spirit, because I'm not summoning him, he came to me. So sana itong mga ginawa ko demonstration ngayon ay, of course, hindi ito kagaya ng mga mapanood nyo na may mga swak na edits, which is no disrespect sa mga ghost hunters, kasi may mga ghost hunters naman na mga talagang nakakasulyap na mga multo, but hindi ito basta-basta magpaparamdam. Wala tong kakayahan magparamdam at wala tong kakayahang magtapon ng kung ano-ano dyan. Yun po yung mga kadalasan na yung mga ligaw na espiritu, mga espiritu na namatay dahil hindi pa nila tanggap ang kanilang pagkamatay. But he accepted his fate. He accepted the fate that we've been fighting for since. I'm wearing the same shirt. I'm wearing the same shirt na ginamit ko noong June 9 na sinabi ko may foul play sa kanyang kamatayan. This is the exact same shirt. Kilala nyo ako, hindi ako nag-uulit ng t-shirt. But I did this for this occasion. So, ewan ko kung maniniwala sila, but I did my best. This is my best transparency. Transparent kung I put my name on the line just to get your wish. And you want me to show them that you're actually here. And that's the message, guys. That's the message to his mother. So I'm sorry to disappoint na
Hindi siya nakapagpalipad na kung anong gamit dito. Hindi niya ako sinaniban. Bawal yun. Hindi po okay yung mga pasapasanib na yan. Bawal po yan sa araw ng Panginoon. And kahit witchcraft po ako, may respeto ako sa Biblia. Kaya nga faith healer pa rin ako, di ba? Faith healer po ako. Marami nakakilala sa akin na faith healer po ako. Dahil yung trabaho na yun yung trabaho ko na alam nilang ginagawa. Alam nilang ginagawa ko talaga. Magpagaling, mag-blessed, magbigay ng katotohanan. This is the very, very first time in 4 years na inactive ko ulit yung witchcraft power ko. Just because to this guy. So, yun. Yes, so, pala, mga kapatid niya. Well, actually, proof din sana yon na talagang nandito siya kung malalaman ko yung mga tunay na pangalan ng mga kapatid niya or what. But he can't say that. Sa clean spirit, may mga restriction din siyang dapat sabihin. But he can give me a few things na para mapaniwala nga ang tao or lalo na ang pamilya niya na talagang pamilya niya makakaalam. Kasi mga pangalan naman ng mga kapatid niya, kalat na sa internet eh. Well, things nga na mga nanay ni Bobet niya ang makakaalam. Like, yun nga, yung mahilig siya sa keychain, sa mga bags. He likes stuffed toys. Yan, he kept his stuffed toys. Yan. Mga superhero to. He likes my display of Iron Man. I don't think kung favorite niya to. We can understand spiritually and telepathically, but he cannot talk to me as syempre, ayun, at nga, ginagawa ko na nga yung in my best power with limits na nire-respect ko pa din yung mga restrictions ni God na binigay sa akin when I am accepting the duty of being a faith healer through His name, Thy name. But he wants his mother. Of course, may-miss niya ang magulang niya. Yes, even spirits can cry. But he misses his mother and gusto niya ipaalam na he's okay. Okay lang siya. Mga kapatid niya, of course. May-miss niya yung kakulitan yung mga... Actually, yes, sasabihin ko yun. Nakatangian niya. Bobet is a bully kid. Hindi bullying masama na nang-aaway, hindi. What I mean bully is mapang-asar. Mahilig siyang mang-asar, mahilig siyang magbiro, yon. Yung mga kapatid niya, yan. Alam na alam ng mga kapatid niya yan. Namimiss niya yun. Nakakaharutan sila. Asar-asarin niya sila. Yan. Namimiss din niya yung mga paninermo ng nanay niya. Si Miss Robilyn. Ayun. Kasi nakikita na natin sa kanya, iyakin, tahimik, kasi nga syempre nagluluksa. Pero in real life, she's a strict mother. Supportive mother, of course, nakikita niyo sa internet. But yung mga things na masyado ng personal ay alam ko kasi nga sinasabi niya. Like yun nga yung sanay siya sa simpleng buhay. It's not true na pizza ang favorite niyang pagkain. Ang guilt na pagkain po ni Rene, ni Bobet ay canton. Noodles. Gusto niya kanton. Tuyo. Sanay siya sa ganun. Hindi dahil sa mahirap sila. Yan talagang nakakabili nga siya ng sapatos na halagang 5K. Di ba? Sponsored man o hindi. May budget po sila, Bobet. Hindi sila ganun kahirap. May budget sila. And those things na simple things, grateful na siya doon. Nangangarap lang siya ng magandang bahay or mayaman na karangyaan sa pamilya niya. Kasi nga hindi naman sa hindi enough. Kasi nga yun yung pangarap niya. Pero he is grateful whatsoever. Ganun po si Bobet. Kaya nga sa sobrang pagiging mabait niya, tulad ng sinabi ko sa unang video kung saan nag-ritual ako na kinausap ko siya with my team, is he doesn't care about his justice. Kulang na lang sabihin niya sa magulang niya, just let it go. Ginusto ko to. Which is yun talagang sinabi niya sa first video. Ginusto ko to.
And Bobet, I admire you. I like you. But ang magiging message ko na lang sa'yo ay gagawin ko yung best ko para iparating tong message na to. At syempre, tutulungan tayo ng mga nanonood sa akin. Sila, pasalamat sa kanila. Right? Because some people really supported me and followed me through this journey. And I won't let this go. The truth is what they want. And only you can tell that. And of course, bago ko nga sabihin yung truth na yon, may mga sideways na pwedeng mangyari. Ngayon, ayaw niyang sabihin ko 100% completely, pero gusto din niyang ipaalam sa magulang niya. Of course, I'm gonna tell to Mama Robilyn kung ano talaga nangyari. But downside nun, pag sinabi ko na lahat yon, she has to let it go. Because yung pagiging peaceful niya rin na 100%, anytime pwede siyang umakyat sa langit. That's anytime. Pero yung pagiging kampante na siya is for her mom na maging kampante. Pinapaliwanag ko naman dito kay Bobet na paano naman magiging 100% peace ang nanay mo, pinaglalaban niya ang justice mo. And you're gonna tell me that you don't want your justice, you just want the people to support your family through the end. Na sana matapos kang mailibing, lumipas ang oras, yung mga tao hindi makalimutan ang butterbone niya. Na ang pag-alaala nila sa'yo bilang Rene Butterbonia, no? Hindi Butterbonia. Kasi ganun ako ng Butterbonia ako ng Butterbonia, Butterbonia. Bobet, yun. Ang pag-alaala nyo kay Bobet ay pag-alaala nyo sa kanyang pamilya. Yung pagmamahal at suporta na binibigay nyo sa kanya ay yan. Sa pamilya nyo ibigay. Na kung ano man ang gawin ng mga magulang nila in the future, hindi nyo masasabi, pero ako masasabi ko, nakikita ko lahat If ever may mga ma-post or maano yung mga magulang nila na baka ikaano nyo, i-bash nyo yung pamilya niya, huwag daw sana mangyari yung ganun. Yung pagmamahal na binibigay nyo ngayon ay panatiliin nyo hanggang sa kaya nyo siyang maalala. Yun yung gusto niyang iparating. Pero this time, kinukulit niya ako na yun nga yung magulang niya, si Mama Robilyn, tsaka yung tatay niya. Lalo na si Ma'am Robilyn talaga. Gusto niya ng I can grant him to possess my body in the presence of mother. Kahit ilang minutong yakap lang. But yes, ito yung pinaka-important. Sabi ko sa inyo, yung wish mo na yan, medyo ano tayo dyan, kailangan free will, hindi ko pwedeng pilitin ng nanay mo. Kasi una sa lahat, ako pa, nilapitan mo, alam mo namang, ngayon alam mo na hindi naman ako ganun kasikat. Maraming may gustong spiritual na, ba't di ka sa kanila pumunta? O nga no, ba't di ka sa kanila pumunta? Sa mga sikat na mga healers. Yung mga gusto ring tumulong sa'yo. Mga sikat na mga manghuhula, mga sikat na manggagawa, punta ka sa kanila. Mas sikat sila, marami mas sikat sa akin. Sa kanila mo ibigay ang mensahe mo na yan. Ang pinanghawakan ko kasi dito, kausap ko kasi talaga siya. At yung mga katangian niya, ang makakapag-confirm lang nito ay ang kanyang magulang. Again, of course, kung mapapanood man to ng kung sino, okay lang ba sa'yo? Mapanood to ng mga masikat sa akin, tapos yung mga sabihin ko rito, tandaan nila, tapos pag nakausap nila yung nanay mo, kasi nga masikat sila sa akin, sila magsasabi nun, para silang legit. Paano naman ako, Bobet? Pero, it's not about that. I'm over that now. Okay lang yun kasi through you, nasabi ko na yung katotohanan. Depende na yun sa tao, kung maniniwala talaga sila sa akin o hindi. So this is the help that I can give you as a spirit. At kinikilabutan ng mga nanonood, alam ko. Kasi ramdam nila deep inside, nandito ka talaga. Yeah, so please let me sleep, alright? And I have done my job. You have given me the opportunity and the honor. Antayin natin yung pasya ng panahon at pasya ng iyong magulang kung mapapansin ba ito o hindi. This is the best that I can do for you.
when communicating with your family. But when it comes to your justice, please, Bobet, yung justice ritual ko na ginawa ko na hindi ko sila patutulugin at hindi ko sila patatahimikin, that's my job now. That's what I will do. And when it comes of reassuring the justice that you deserve, make them pay for not telling the truth, I'll handle it too. He doesn't want me to hurt anyone. Grabe, Bobet. Tinuring mo silang pamilya lahat. Yes, I know. Wala kang sinisisi. I know. Wala kang sinisisi. I know that. You said that to me. And that's what irritates me. All they have to do was to tell the truth. Mga last moment ng kasama ka. You know what they look like or what they sounds like for being too silent? Sounds like they are silent, diba? Diba, guys? They are silent. But they sound like criminals. And so yun. That's the message. Sana ay natuwa ka. I'm talking. Yan. So yan po. And nakita niyo yung mga shoes. Diba marami akong collection ng sapatos sa baba. Kita niya yun. Sabi niya, wow, yung sapatos. Gara daw ng mga sapatos. Mangarap din daw niya yung gano'n, mga kolekta ng sapatos. Magaya ng akin, mga naka-acrylic. Tapos, he saw my bikes. Nakita niya yung mga big bike ko. Gusto rin niya ng gano'n. It's so sad na hindi na niya makakamit yung mga gano'n. While he's living, but of course, nasa heaven, sa kingdom siya ni dun siya pupunta. At it's okay. I can't tell you kung anong business niya sa taas, but yes. So yun po, maraming salamat po sa panonood dito ng madaling araw. Sana po ay nasatisfy kayo. Sana po ay this is not about me na mapaniwala kayo, maloko kayo or what. I'm really talking to Rene Bobet. So kayo na po ang judge dun. So inuulit ko, kung gaano na lang po ako na-update ulit. Maraming salamat sa panonood. I am Joseph Flores Witchcraft with Bobet. You can't see him. Good night and good day. Thank you.